Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. May mga sugat na kayang paghilumin ng panahon. Pero paano kung ang mismong mga kamay na dapat sana'y mag-aalaga sa iyo ang siyang lilikha ng pinakamalalim na hiwa sa iyong puso? Ating tunghayan ang kwento ni Luningning, isang babaeng ang tanging kasalanan ay ang magmahal ng walang pag-iimbot. Aalamin natin kung paano ang isang pag-ibig na inakala niyang kanlungan ay magiging isa palang malamig na hawla ng kamatayan. Ang bawat paghinga niya ay hindi na sa kanya. Ito ang unang katotohanang gumigising kay Luningning tuwing umaga at ang huling bangungot na nagpapatulog sa kanya sa gabi. Ang ritmikong tunog ng ventilator sa tabi ng kanyang kama ang nagsisilbing musika ng kanyang pag-iral, isang paalala na ang buhay niya ay nakakabit na lamang sa isang makina. 3 taon. 3 taon na siyang bilanggo sa sarili niyang katawan. Isang manonood sa sarili niyang buhay. Hindi niya maigalaw ang kanyang mga kamay. Hindi niya maiangat ang kanyang mga paa. Ang tanging malaya sa kanya ay ang kanyang isipan na walang tigil sa paglalakbay pabalik sa nakaraan. Sa mga panahong kaya pa niyang tumakbo sa dalampasigan, kayakap ang kanyang mahal na asawa, si Coronel Agustin Valderrama. Naaalala pa niya ang init ng mga yakap nito, ang tamis ng mga halik, ang pangako ng walang hanggang pagmamahalan. Ngunit ang init na yon ay alaala na lamang. Ang pumapalit dito ngayon ay ang lamig ng silid sa Hacienda de Silencio at ang mas malamig pang pakikitungo ng mga taong dapat sana'y nag-aaruga sa kanya. Bumukas ang pinto ng kanyang silid. Pumasok si Agustin. Suot ang kanyang plansadong uniforme. Nagliliwanag ang mga medalya sa kanyang dibdib. Sa paningin ng buong bansa, siya ay isang bayani, isang kagalang-galang na opisyal. Ngunit sa mga mata ni Luningning, may nakikita siyang hindi nakikita ng iba. "Kumusta ka na, mahal ko?" Malambing na tanong ni Agustin habang hinahaplos ang kanyang buhok. Gusto kong sumigaw. Ang boses niya ay kasing lambing pa rin ng dati, ngunit ang dampi ng kanyang kamay ay malamig. Walang buhay. Isang nakasanayang kilos na walang pagmamahal. Umupo ito sa tabi niya. Ang mga matay nakatingin sa kung saan, hindi sa kanya. Malapit na ang seremonya para sa parangal. Pagpapatuloy nito, sana lang ay nandito ka sa tabi ko para masaksihan ito. Pero huwag kang mag-alala. Iaalay ko sa iyo ang tagumpay na ito. Sinungaling. Gusto niyang isampal sa mukha nito ang katotohanan. Gusto niyang isigaw na alam niyang may mali, na nararamdaman niya ang unti-unting pagbabago. Ngunit tanging ang mahinang pagkurap ng kanyang mga mata ang naisagot niya. Para kay Agustin, isa lang siyang magandang larawan na unti-unti nang kumukupas. Hinalikan siya nito sa noo, isang halik na kasing lamig ng yelo, bago tumayo at umalis. Naiwan si Luningning sa katahimikan, kasama ang tunog ng makina at ang bigat sa kanyang dibdib. Ilang sandali pa, pumasok naman ang kanyang biyenan, si Doña Silvania Valderrama. Hindi ito nag-abalang batiin siya. Dumiretso ito sa bintana. Tinitingnan ang malawak na lupain ng kanilang hasyenda. Amoy na amoy ni Luningning ang mamahaling pabango nito. Isang halimuyak na dati nagpapaalala sa kanya ng karangyaan. Ngunit ngayoy nagpapaalala ng kasakiman. Hanggang kailan pa ba itong ganito? Narinig niyang bulong ni Silvania sa sarili. Isang malaking pabigat. Kailangan ng tapusin ang plano. Nanlamig ang buong katawan ni Luningning. Plano? Anong plano? Ang mga salitang yon ay parang mga tinik na tumusok sa kanyang puso. Ang pagdududa na matagal na niyang itinatago ay nagsimula nang magkaroon ng kumpirmasyon. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Ang bawat anino sa kanyang silid ay tila nag-aanyong halimaw. Bandang hating gabi, narinig niya ang bahagyang pagbukas ng pinto. Hindi ito nagsara ng tuluyan. Mula sa siwang, narinig niya ang pamilyar na mga boses, ang boses ng kanyang asawa at ng kanyang biyenan. Nag-uusap sila sa mahinang tono, puno ng pag-iingat.
Sigurado ka na ba dito, Agustin? Tanong ni Silvania. Wala nang atrasan? Ginawa ko na ang lahat, Ina. Sagot ni Agustin. Ang boses ay walang bahid ng kahit anong emosyon. Pagod na ako. Ang mga ari-arian niya ang tanging solusyon sa mga problema natin. Kapag nawala na siya, mapapasa atin na ang lahat. Napatigil sa pagtibok ang puso ni Luningning. Ari-arian. Paano kung may makahalata? Muling tanong ni Silvania. Walang makakahalata. Tiyak na sagot ni Agustin. Isang simpleng pagtanggal ng tubo. Sasabihin ng mga doktor na bumigay na ang katawan niya. Isang malungkot na aksidente. Isang bayaning nagluluksa para sa kanyang minamahal na asawa. Iyon ang makikita ng lahat. Ang bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Luningning. Ang pag-ibig na inakala niyang totoo ay isang malaking kasinungalingan. Ang pag-aalaga ay isang pagpapanggap. Ang kanyang buhay ay isa lamang hadlang sa kanilang mga ambisyon. Ang takot na nararamdaman niya kanina ay napalitan ng nag-aapoy na galit. Hindi ako papayag. Sa gitna ng kanyang paralisis, isang puwersa ang umusbong mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang kagustuhang mabuhay, hindi para sa kanila, kundi para sa kanyang sarili, para sa hustisya. Narinig niya ang mga yabag na papalapit. Ang anino ni Agustin ay muling bumalot sa kanya. Nakita niya ang pagtaas ng kamay nito, dahan-dahang gumapang patungo sa tubo na nagbibigay buhay sa kanya. Ito na ang katapusan. Ngunit bago pa man dumampi ang mga daliri nito sa makina, isang malakas na kalabog ang yumanig sa pinto. Bumukas ito ng maluwag at iniluwa ang nag-aalalang mukha ng kanilang kasambahay, si Yaya Ginhawa. "Koronel! Donya!" Gulat na sabi ni Yaya. "Ano po ang ginagawa ninyo?" Ang biglaang pagdating ni Yaya ang nagligtas sa kanya. Ang sumunod na mga pangyayari ay malabo na sa kanyang isipan. Ang tanging natatandaan niya ay ang liwanag, ang mga boses na nagkakagulo, at pagkatapos ay kadiliman. Nang muli siyang magmulat ng mata, wala na ang pamilyar na kisame ng kanyang silid. Isang simpleng bubong na gawa sa kahoy ang kanyang nakita. Wala na ang ritmikong tunog ng ventilator. Sa halip, ang naririnig niya ay ang sarili niyang paghinga. Mahirap, ngunit sa kanya. Lumingon siya at nakita si Yaya Ginhawa sa kanyang tabi. Ang mukha ay puno ng pag-aalala at determinasyon. "Ginang," bulong nito sa kanya. Ang mga matay nangingilid ang luha. "Kailangan nating umalis dito. Hindi sila titigil hanggat hindi ka nawawala." Ang unang hininga na malaya niyang sinagap ay tila isang milagro. Walang makina, walang ritmikong tunog ng ventilator. Tanging ang sariwang hangin na dumadampi sa kanyang balat at ang malayong alon ng dagat ang kanyang naririnig. Dito sa maliit na bahay sa Bayan ng Pag-asa, ang buhay ay may ibang tunog. Tunog ng kalayaan, tunog ng pangalawang pagkakataon. Dinala siya ni Yaya Ginhawa sa bayang ito. Isang lugar na malayo sa mapanlinlang na katahimikan ng Hacienda de Silencio. Isang lugar kung saan maaari silang magsimulang muli. Ngunit habang nakahiga siya sa simpleng papag, alam ni Luningning na ang pisikal na pagtakas ay simula pa lamang. Ang tunay na laban ay ngayon palang magsisimula. Sinubukan niyang iangat ang kanyang kamay. Walang nangyari. Sinubukan niyang ibaluktot ang kanyang mga daliri sa paa. Bigo pa rin. Ang katawan niya ay isa pa ring hawla, ngunit hindi na kasing higpit ng dati. May nararamdaman siyang kakaibang kuryente sa kanyang mga ugat. Isang pahiwatig na may nagbabalik na lakas, gaano man ito kaliit. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nag-ipon ng lahat ng natitirang puwersa sa kanyang katauhan. Iniutos niya sa kanyang hintuturo na gumalaw. Gumalaw ka. Gumalaw ka. 1 segundo, 2, 3. At pagkatapos, isang bahagyang panginginig. Isang halos hindi mapansing paggalaw, ngunit para kay Luningning,
Ito ay kasing lakas ng isang lindol. Yaya! Halos pabulong niyang tawag. Agad na lumapit si Yaya Ginhawa. May dalang isang mangkok ng mainit na sabaw. Nakita nito ang determinasyon sa kanyang mga mata at ang nanginginig niyang daliri. Ginang! Bulalas ni Yaya at ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak. Salamat sa Diyos! Salamat sa Diyos at dininig niya ang aking mga panalangin. Ang mga luha ni Yaya ay hindi luha ng awa, kundi luha ng pag-asa. At sa sandaling iyon, alam ni Luningning na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Habang unti-unti siyang pinapakain ni Yaya, ang isipan ni Luningning ay walang tigil sa pagbuo ng isang plano. Paano sila mabubuhay? Paano siya maghihiganti? Alam niyang hindi titigil si Agustin at si Silvania sa paghahanap sa kanya. Ituturing siyang isang malaking problema na kailangang alisin. Yaya, mahinang sabi ni Luningning, ang boses ay medyo malinaw na ngayon. Kapag nahanap nila tayo, anong gagawin natin? Nakita niya ang takot sa mga mata ni Yaya Ginhawa. Magtatago tayo, Ginang. Lalayo tayo kung kinakailangan. Umiling si Luningning. Hindi sapat ang pagtatago. Kailangan natin ng armas. Isang armas na hindi nila inaasahan. Tumingin siya sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang bagong ideya. Mula ngayon, kung may magtanong, kung sakaling mahanap nila ako, wala akong maalala. Naguluhan si Yaya. Ano po ang ibig niyong sabihin? Magpapanggap akong nagka-amnesia, paliwanag ni Luningning. Ang babaeng kilala ni Agustin ay mahina at mapagtiwala. Ang babaeng iyon ay namatay na sa gabing tinangka niya akong patayin. Ang bagong ako ay isang blangkong papel, isang biktima na walang alam. Sa ganitong paraan, hindi nila ako ituturing na banta. Bibigyan ako nito ng panahon. Panahon para magpalakas, panahon para mag-isip, at panahon para magtipon ng ebidensya. Ang takot sa mga mata ni Yaya ay napalitan ng paghanga. Sa kabila ng sinapit ng kanyang alaga, naroon pa rin ang talino at tapang nito. Tumango si Yaya Ginhawa, ang kanyang mukha ay puno noon ng determinasyon. Ako ang magiging mata at taingan ninyo, Ginang. Ako ang magiging mga kamay at paa ninyo. Hindi kita iiwan. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang kanilang bagong buhay. Sa umaga, tinutulungan siya ni Yaya sa kanyang mga ehersisyo. Sa hapon, nagbabasa ito ng mga balita para sa kanya. At isang hapon, habang nanonood sila ng telebisyon sa maliit na sala, lumitaw ang mukha ni Agustin Valderrama sa screen. Ang kanyang asawa, ang kanyang berdugo. Nakatayo ito sa isang podium, pinaliligiran ng mga opisyal ng gobyerno. Pinupuri siya ng reporter bilang isang bayani, isang huwarang sundalo na malapit nang tumanggap ng pinakamataas na parangal mula sa Pangulo. Sa kanyang talumpati, binanggit pa ni Agustin ang biglaang pagkawala ng kanyang may bahay. Araw-araw, ipinagdarasal ko ang kanyang kaligtasan, sabi ni Agustin sa harap ng kamera. Ang boses ay puno ng pekeng kalungkutan. Kung nasaan ka man, mahal ko, umuwi ka na. Naghihintay ako sa'yo. Naramdaman ni Luningning na kumukulo ang kanyang dugo. Ang kapal ng mukha, ang galing niyang umarte. Ang buong bansa ay bilib na bilib sa kanya, habang siya, ang tunay na biktima, ay nagtatago na parang isang kriminal. Isinumpa niya sa sarili niya na darating ang araw. Siya mismo ang wawasak sa perpektong imahe na yon. Habang abala siya sa kanyang galit, napansin niyang tahimik na pinupunasan ni Yaya Ginhawa ang isang lumang litrato, isang larawan ng isang binatang nakangiti. Suot ang uniforme ng militar. May lungkot at pangungulila sa mga mata ni Yaya. Naalala ni Luningning, ito ang anak ni Yaya na pumanaw na. Isang gabi, habang tinutulungan siya ni Yaya na ayusin ang iilang gamit na nadala nila,
Isang maliit at kupas na photo album ang nahulog mula sa isang bag. Pinulot ito ni Yaya at binuklat. Mga lumang alaala, Ginang. Malungkot na sabi ni Yaya. Marahil ay sinusubukang pasayahin siya. Ipinakita nito sa kanya ang isang pahina. Naaalala niyo po ba ito? Kuha ito noong bago pa lang kayo ikasal ni Coronel. Naroon nga siya, masaya at nakangiti. At sa tabi niya ay si Agustin. Ngunit hindi iyon ang nakakuha ng kanyang pansin. Sa likuran nila, kasama sa litrato, ay si Agustin na nakaakbay sa isang pamilyar na binata. Ang binatang nasa litratong laging tinititigan ni Yaya Ginhawa. Isang kuryente ang muling gumapang sa kanyang buong katawan, ngunit hindi ito dahil sa kanyang paggaling. Isang kakaibang pakiramdam, isang pamilyaridad na hindi niya maintindihan. Bakit magkasama sa litrato ang kanyang asawa at ang anak ni Yaya? Tinitigan niya ang nakangiting mukha ng binata. May kung anong kumirot sa kanyang puso. Isang alaalang nakabaon sa isang lugar na hindi niya maabot. Ang pagpapanggap na walang maalala ay isang sining. Natututunan ito ni Luningning sa mga nagdaang linggo. Ang bawat araw ay isang pag-iensayo. Kailangan niyang kalkulahin ang bawat tingin, bawat pagkurap ng mata, bawat buntong hininga. Sa tulong ni Yaya Ginhawa, na ngayon ay nagsisilbi niyang tagatulak ng wheelchair, sinimulan niyang isagawa ang unang bahagi ng kanyang plano, ang paghahanap ng mga alaala. Ngayong hapon, dinala siya ni Yaya sa paborito niyang kapihan noon sa sentro ng bayan, ang kapihan sa kanto. Ang amoy ng bagong giniling na kape at ang pamilyar na ingay ng mga nag-uusap ay dapat sanang magbalik ng kahit anong alaala. Ngunit para kay Luningning, ang tanging naroon ay ang layunin. May naaalala po ba kayo, Ginang? Malambing na tanong ni Yaya, sapat na para marinig ng matandang barista na si Mang Tonyo. Umiling si Luningning, pinanatili ang blankong ekspresyon sa kanyang mukha. Wala, Yaya. Pero parang pamilyar ang lugar na ito. Narinig sila ni Mang Tonyo. Naku, Iha, paanong hindi magiging pamilyar? Dito kayo laging dinadala ng iyong kabiyak, ang magiting na Coronel Valderrama. Sabi ng matanda, puno ng paghanga. Napakabait na taon yon. Laging sinisigurado na komportable ka. Madalas pa niyang ikwento ang mga kabayanihan niya sa serbisyo para lang mapangiti ka. Isang ngangiting pilit ang isinukli ni Luningning. Kabayanihan? Kung alam mo lang, Mang Tonyo. Talaga po? Inosente niyang tanong. Hindi ko na po matandaan. Oo, lalo na yung misyon nila sa Mindanao kung saan nasubok talaga ang katapangan niya. Sayang nga lang at may isa siyang kasamahan na hindi pinaalad. Pero dahil sa sakripisyong yon, mas lalo siyang kinilala bilang bayani. Pagmamalaki pa ni Mang Tonyo. Isang kasamahan na hindi pinalad. Ang impormasyong yon ay tumatak sa isipan ni Luningning. Isang maliit na piraso ng palaisipan. Habang pinagmamasdan ni Yaya Ginhawa ang kanyang alaga, hindi niya maiwasang mamangha. Ang babaeng dati puno ng tawa at liwanag ay ngayoy isang mahusay na aktres. Kayang itago ang nag-aalab na galit sa likod ng isang pares ng malalamlam na mata. Pag-uwi nila sa kanilang munting tahanan, ipinagpatuloy ni Yaya ang kanyang mga gawain. Sa isang sulok ng kanilang maliit na sala ay naroon ang isang baul na naglalaman ng iilang gamit na naisalba niya mula sa hasyenda, mga gamit na pag-aari ng kanyang yumaong anak. Binuksan niya ang baul at maingat na inilabas ang isang naka-frame na larawan, isang charcoal portrait ng kanyang anak, si Kalaw, ang kanyang nag-iisang anak. Sa larawan, ang mga mata nito ay puno ng pangarap. Ang namanang ngiti ay puno ng pag-asa. Suot nito ang uniforme ng militar, isang bagay na ipinagmalaki nito ng husto. Haplos-haplos ni Yaya ang malamig na salamin. Anak, bulong niya sa hangin, kung nasaan ka man ngayon, sana'y payapa ka na. Malapit na, anak. Malapit nang makamit ang hustisya para sa'yo.
Hindi niya namalayan na nakalapit na pala sa kanya si Luningning. Itinutulak ang sariling wheelchair nang may hirap, ngunit may determinasyon. Nakita ni Luningning ang lungkot sa mga mata ni Yaya habang nakatitig ito sa larawan. Lumapit siya. "Ang anak niyo po?" Tanong niya sa mahinang boses. Tumango si Yaya, isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ipinakita nito sa kanya ang larawan. "Oo, ginang. Ito si Kalaw." Napatitig si Luningning sa mukha sa portrait. Ang mga matang yon, ang nangiting yon. Ito ang mukha ng binatang nakaakbay kay Agustin sa lumang litrato sa photo album. Biglang nanikip ang kanyang dibdib. Isang hindi maipaliwanag na kabaang gumapang sa kanyang sistema. Ang anak ni Yaya ay ang kasama ni Agustin sa litrato. Bago pa man siya makapagtanong, isang pamilyar na anunsyo mula sa telebisyon ang pumukaw sa kanilang pansin. Isang special news report. At sa screen, muling lumitaw ang mga mukha ni na Agustin at Silvania. Nakaupo sila sa isang magarang sofa. Ang kanilang mga mukha ay ginawa para magmukhang puno ng pag-aalala. "Muli po kaming nananawagan," sabi ni Agustin. Ang boses ay sinadyang gawing malungkot at puno ng pagsusumamo. "Sa aking mahal na asawa, si Luningning, nasaan ka man? Bumalik ka na. Ang iyong pagkawala ay isang misteryo na sumisira sa aming pamilya." Ang sabi ng iba, marahil ay dala ito ng kanyang karamdaman, isang pagkalito sa isipan. Sumingit si Silvania, punas-punas ang mga tuyong mata. Isang mabuting asawa si Luningning. Ngunit ang kanyang kalagayan ay naging pabigat sa kanya. Sana ay mahanap siya sa lalong madaling panahon bago pa man ang seremonya ng parangal para sa aking anak. Napakuyom ang mga palad ni Luningning, ang kasinungalingan, ang pagbabaluktot sa katotohanan. Ginagawa siyang kontrabida sa sarili niyang kwento. Upang ibaling ang kanyang atensyon, tumingin siya kay Yaya na nagsimula ng mag-ayos ng mga damit na lalabhan. Kinuha nito ang isang lumang kahon na naglalaman ng mga damit ni Kalaw. Isang olive green na military jacket ang kinuha nito. Marahil ang mismong suot ng binata sa mga litrato. Habang inaalog ito ni Yaya, isang maliit at nakatuping papel ang nahulog mula sa panloob na bulsa nito. Isang lumang sulat na naninilaw na sa katagalan. Pupulutin na sana ito ni Yaya nang maunahan siya ng tingin ni Luningning. Sa sulok ng sobre, may isang maliit na tatak. Isang simbolo na halos hindi na makita. Isang agila na may hawak na kris sa kanyang mga kuko. Biglang napatigil sa paghinga si Luningning. Pamilyar ang simbolong yon. Nakita na niya iyon dati sa isang folder ng mga confidential na dokumento sa opisina ni Agustin. Isang simbolong pag-aari ng isang lihim na Special Forces Unit ng militar. Isang alaala mula sa buhay na dapat sana ay tuluyan na niyang kinalimutan. Mula sa tuktok ng kanyang gusali sa puso ng Makati, ang buong syudad ay parang isang laruan lamang sa paningin ni Kidlatan Riego. Ang mga sasakyan ay parang mga langgam. Ang mga tao ay mga tuldok. Dito sa kanyang opisina na nababalot ng salamin at bakal, lahat ay kontrolado. Lahat ay nasusunod sa kanyang kagustuhan maliban sa isang bagay, ang alaala ng isang pagkakanulo. Dahan-dahan niyang inikot ang baso ng mamahaling alak sa kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa nag-iisang litrato na nakapatong sa kanyang malawak na mesa. Isang litratong matagal nang dapat sinunog, ngunit pinili niyang itago bilang paalala. Sa litrato, 3 binatang sundalo ang nakaakbay sa isa't isa. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pangarap at kapatiran. Sa gitna, ang nakangiting si Agustin Valderrama. Sa kanan, ang inosenteng si Kalaw. At sa kaliwa, isang mas batang bersyon niya, si Kidlatan, bago pa man siya naging Riego, ang bilyonaryong CEO. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Kapatiran, isang salitang winasak ni Agustin. Ibinenta ni Agustin ang kanilang tiwala.
para sa isang medalya at isang promosyon. Iniwan niya si Kidlatan para mamatay at hinayaan niyang mapahamak si Kalaw. Ngunit hindi siya namatay. Bumangon siya mula sa putik na yon, mas malakas, mas matalino, at may isang layunin. Ang makita ang pagbagsak ni Coronel Agustin Valderrama. Sa loob ng maraming taon, tahimik siyang nagmanman. Naghintay siya ng tamang pagkakataon, at ang pagkakataon na yon ay dumating sa anyo ng isang babaeng nagngangalang Luningning Santos, ang asawa ni Agustin, ang biktima, ang susi. Isang mahinang tunog ang narinig mula sa kanyang burner phone, isang teleponong walang makakabakas, isang mensahe mula sa isang hindi rehistradong numero. Ang kanyang impormante, Bayan ng Pag-asa, pampublikong palengke. Iyon lang, maikli, ngunit sapat na. Itinabi niya ang telepono, tumayo siya at tinanaw muli ang syudad sa ibaba. Tapos na ang paghihintay. Oras na para gumalaw ang mga piyesa. Ang maingay at magulong palengke ng Bayan ng Pag-asa ay malayong malayo sa tahimik at malamig na opisina ni Kidlatan. Suot ang isang simpleng t-shirt, pantalon, at isang baseball cap na halos tumatakip sa kanyang mukha. Para lang siyang ordinaryong mamimili. Walang sino man ang mag-aakala na ang lalaking ito ay kayang bilhin ang buong bayan kung gugustuhin niya. Hindi nagtagal, natanaw na niya ang kanyang pakay. Isang babae na nakaupo sa wheelchair, itinutulak ng isang matandang babae na may determinadong itsura. Si Luningning at si Yaya Ginhawa. Pinagmasdan niya sila mula sa malayo. Nakita niya ang pag-arte ni Luningning, ang blangkong tingin, ang tila naguguluhang ekspresyon. Magaling. Napaniwala siguro nito ang iilan, ngunit hindi siya. Sa likod ng mga matang yon, nakikita ni Kidlatan ang isang apoy na hindi pa namamatay. Isang apoy na kapareho ng nag-aalab sa kanyang dibdib, galit, pagkauhaw sa hustisya. Ito na ang pagkakataon. Naglakad siya papalapit sa kanila. Kunwari may hinahanap na paninda. Sa tamang tiyempo, bahagya niyang sinagi ang gulong ng wheelchair ni Luningning, sapat lang para magdulot ng kaunting gulo. Ilang piraso ng gulay mula sa isang kalapit na pwesto ang nahulog sa sahig. Naku, pasensya na po. Paumanhin niya, ang boses ay sinadya niyang gawing magalang at bahagyang nag-aalala. Hindi ko po sinasadya, ako na po ang pupulot. Yumuko siya, kasabay ni Yaya Ginhawa, para pulutin ang mga gulay. Habang nakayuko, sinigurado niyang nasa tamang anggulo siya. Mula sa kanyang bulsa, maingat niyang hinayaan na mahulog ang isang maliit at makinang na metal, isang military insignia. Kumalat sa semento ang tunog ng pagbagsak nito, isang tunog na tila mas malakas kaysa sa ingay ng buong palengke. Nang tumayo siya, sinadya niyang huwag itong pulutin kaagad. Ibinigay niya ang mga gulay kay Yaya. Pasensya na po ulit, sabi niya. At pagkatapos ay tumingin siya ng diretso kay Luningning. Ang mga mata ng babae ay hindi na blangko. Nakatitig ito, hindi sa kanya, kundi sa metal na nasa sahig, malapit sa paanan ng kanyang wheelchair. Nakita ni Kidlatan ang bahagyang panlalaki ng kanyang mga mata, ang halos hindi mahahalata, ngunit tiyak na pagbabago sa kanyang paghinga. Tama ako, sabi ni Kidlatan sa kanyang isipan. Hindi ka talaga nagka-amnesia. Dahan-dahan siyang yumuko at pinulot ang insignia, ang simbolo ng Agila at Kris, ang sagisag ng kanilang dating special unit. Hawak ito sa kanyang palad. Muli siyang tumingin kay Luningning, hinahayaan itong makita ng malinaw ang simbolo. Pamilyar ka sa akin, sabi niya sa malinaw at dahan-dahang boses, sapat lang para marinig nilang dalawa ni Yaya. Pakiramdam ko, iisa lang ang kaaway nating dalawa. Ang simbolo ng Agila at Kris, ang mga salitang, iisa lang ang kaaway nating dalawa. Paulit-ulit na naglalaro sa isipan ni Luningning ang mga nangyari sa palengke. Hindi ito nagkataon lamang. Ang lalaking iyon,
Sino man siya, ay nagpadala ng isang malinaw na mensahe. Isang imbitasyon, isang panganib, at marahil isang pag-asa. Sa kanilang pag-uwi, hindi na nila kailangan pang mag-usap ni Yaya Ginhawa. Ang kanilang mga mata ang nag-usap. Alam nilang pareho na ang susunod na hakbang ay mapanganib, ngunit kailangan nilang gawin. Gamit ang isang lumang burner phone na binili ni Yaya para sa mga emergency, nagpadala si Luningning ng isang simpleng mensahe sa numerong ibinigay ng estranghero bago ito tuluyang umalis. Pantalan. Bukas. Dapit hapon. Kinabukasan, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog at nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan, naroon sila sa abandonadong bahagi ng pantalan ng Bayan ng Pag-asa. Ang amoy ng maalat na hangin at ang tunog ng mga alon na humahampas sa mga haligi ng pantalan ang tanging naririnig. Maya-maya, isang anino ang lumitaw mula sa kadiliman. Ang lalaki mula sa palengke. Walang baseball cap ngayon. Ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansa at kapangyarihan. Ang kanyang mga mata ay matalas, tila kayang basahin ang pinakatatagong lihim sa kaluluwa ng isang tao. Nangahas kang pumunta, sabi ng lalaki. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Sino ka? Diretsahang tanong ni Luningning, isinasantabi ang pagpapanggap. Isang bahagyang nangiti ang sumilay sa labi ng lalaki. Ang pangalan ko ay Kidlatan Riego at alam kong hindi ka talaga nagka-amnesia, Luningning. Hindi nagulat si Luningning. Sa halip, gumaan ang kanyang pakiramdam. Paano mo nalaman? Dahil ang mga mata ng isang biktima ay hindi kailanman nagsisinungaling. Sagot ni Kidlatan, nakita ko ang galit. Nakita ko ang layunin. Ang parehong apoy na nakikita ko sa salamin araw-araw. Lumapit ito. Ang simbolo na ipinakita ko sa iyo, pag-aari iyon ng dating unit namin. Ako, si Agustin, at ang isang mabuting sundalo na nagngangalang Kalaw. Sa pagbanggit ng pangalan, napahawak ng mahigpit si Yaya Ginhawa sa hawakan ng wheelchair. Si Agustin ang traidor sa aming tatlo. Pagpapatuloy ni Kidlatan, ang boses ay nagkaroon ng bahid ng galit. Sa isang misyon, sinadya niyang iwan ako sa kamay ng mga kalaban para makuha niya ang lahat ng karangalan. Ang operasyon na yon, iyon din ang naging sanhi ng pagkamatay ni Kalaw. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit sa isipan ni Luningning. Ang kasamahang hindi pinalad na kinuwento ni Mang Tonyo, ang anak ni Yaya, ang litrato. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, si Yaya Ginhawa, na kanina patahimik, ay humakbang pasulong. Ang kanyang mga mata, na laging puno ng pag-aalaga, ay ngayon ay nag-aalab sa matagal ng tinagong sakit at galit. Tumingin siya kay Kidlatan. Naalala kita, iho, sabi ni Yaya. Ang boses ay nanginginig. Ikaw ang laging kasama ng anak ko. Ikaw si Kidlat na palagi niyang ikinukwento. Natigilan si Kidlatan. Tinitigan niya ang matanda. Pagkilala, pag-unawa at paggalang. At doon, sa harap nilang dalawa, ibinuhos ni Yaya Ginhawa ang katotohanang matagal na niyang pasan-pasan. Ang lalaking iyon, sabi ni Yaya, tumuturo sa kawalan na tila si Agustin ay nasa harap niya. Ang lalaking tinatawag mong asawa. Ang lalaking itinuturing ng buong bansang bayani, siya ang pumatay sa anak ko. Ang pagsabog ng katotohanan ay kasing lakas ng isang kulog. Ako ang ina ni Kalaw. Humahagulgol na, sabi ni Yaya. Nagpanggap akong simpleng kasambahay. Pumasok ako sa pamamahay ninyo para maghanap ng ebidensya, para bigyan ng hustisya ang pagkamatay ng anak ko. Inagaw niya ang karangalan na para sa anak ko. Pinatay niya ang anak ko. Niyakap ni Luningning ang kamay ni Yaya. Ang lahat ay naging malinaw. Ang walang katapusang katapatan ni Yaya. Ang lungkot sa mga mata nito tuwing tinitingnan ang litrato ni Kalaw. Ang pagligtas nito sa kanya noong gabing iyon. Hindi lang ito dahil sa utang na loob.
Ito ay dahil may iisa silang kaaway. May iisa silang demonyo na kailangang pabagsakin. Tumingin si Kidlatan kay Yaya at sa unang pagkakataon, nakita ni Luningning ang isang emosyon sa mga mata ng bilyonaryo na hindi galit o determinasyon, kundi sakit. Isang malalim na sakit para sa isang nawalang kapatid sa serbisyo at para sa inang naiwan nito. Kung ganoon, sabi ni Kidlatan, ang boses ay matigas na parang bakal. Pare-pareho tayo ng layunin, ang seremonya ng parangal. Doon natin siya ibabagsak sa harap ng buong mundo. Sa sandali ng kanyang pinakamalaking tagumpay, doon natin ipapakita ang kanyang tunay na pagkatao. 3 tao. Isang asawang pinagtaksilan, isang inang naghahanap ng hustisya, isang kapatid na naghahanap ng paghihiganti, isang alyansa na hinubog ng sakit at pinagtibay ng iisang layunin. Ngunit habang sila'y nagpaplano, isang tunog ang pumutol sa kanilang pag-uusap, ang tunog ng mga gulong ng sasakyan na biglang huminto sa di kalayuan. Mula sa isang itim at eleganteng kotse, isang pamilyar na figura ang lumabas. Si Doña Silvania Valderrama. Nakatayo ito roon, ang kanyang mukha ay nababalot ng isang malamig at mapanuyang ng ngiti na papaligiran ng 2 malalaking lalaki. Amnesia, Luningning? Tanong ni Silvania. Ang boses ay puno ng lason. Talaga ba? Mukhang mabilis kang gumaling. Nanigas sa kinatatayuan si Luningning. Nahuli sila. Kunin niyo sila. Utos ni Silvania sa kanyang mga tauhan. Ang nangiti sa mga labi ni Silvania ay parang isang sentensya ng kamatayan. Sa isang iglap, ang malamig na hangin ng pantalan ay naging mas makakilabot. Ang 2 lalaking kasama nito ay dahan-dahang lumapit. Ang kanilang mga anino ay tila mga dambuhalang halimaw na handang manakmal. Yaya, umalis na tayo. Sigaw ni Luningning. Ang boses ay puno ng pagkaapura. Ngunit bago pa man makakilos si Yaya Ginhawa, si Kidlatan na ang unang gumalaw. Hindi takot ang nasa mukha niya kundi isang malamig na kalkulasyon. Sa likod ko, mariin niyang utos sa 2 babae. Humarap siya sa mga tauhan ni Silvania. Ang kanyang tindig ay parang isang pader na hindi basta-basta magigiba. Huwag ninyong subukan, banta ni Kidlatan. Ang boses ay mababa, ngunit may bigat na parang bato. Ngunit ang mga tauhan ni Silvania ay sumugod pa rin. Doon nagsimula ang kaguluhan. Itinulak ni Kidlatan ang isa sa mga lalaki, sapat na para mawalan ito ng balanse. Ang pagkakataong yun ang ginamit ni Yaya Ginhawa. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, buong bilis niyang itinulak ang wheelchair ni Luningning palayo sa panganib, patungo sa madilim at makikitid na iskinita ng bayan. Habulin niyo ang babaeng lumpo. Narinig nilang sigaw ni Silvania, ang boses ay puno ng galit. Ang tunog ng mga bakal na gulong ng wheelchair na kumakaskas sa sementadong daan ay sumasabay sa kabog ng dibdib ni Luningning. Lumingon siya at nakita ang anino ng isa sa mga humahabol sa kanila. Palapit ito ng palapit. Yaya, sa kaliwa! Sigaw ni Luningning. Mabilis na lumiko si Yaya, ngunit isa yung dead end. Pader. Wala na silang matatatakbuhan. Humarap sa kanila ang humahabol, isang ngisi ang nakapaskil sa mukha nito. Hanggang dito na lang kayo, sabi ng lalaki. Habang papalapit ito, ginawa ni Luningning ang isang bagay na hindi inaasahan. Ginamit niya ang bahagyang lakas na nagbabalik sa kanyang mga braso. Dinampot ang isang basag na bote mula sa basurahan sa kanyang tabi at buong puwersa itong ibinato sa lalaki. Tumama ito sa balikat nito, hindi malakas, ngunit sapat na para magambala ito. Ang sandaling iyon ang ginamit ni Yaya. Itinulak niya ang isang tumpok ng mga kahon na nakasandal sa pader. Gumulong ang mga ito sa paanan ng lalaki, dahilan para matumba ito. Hindi sila nagsayang ng oras. Mabilis silang bumalik at humanap ng ibang daan. Ngunit alam nilang hindi magtatagal ay mahahabol ulit sila. At sa pagkakataong ito,
Marahil ay hindi na sila makakatakas. Nang tila wala ng pag-asa, isang itim na van ang biglang huminto sa kanilang harapan. Bumukas ang pinto. "Sakay!" Isang pamilyar na boses. Si Kidlatan. Mabilis na binuhat ni Kidlatan si Luningning mula sa wheelchair papasok sa van, habang inaalalayan naman ni Yaya ang sarili. Isinara nila ang pinto, kasabay ng pagdating ng mga humahabol sa kanila. Humaharurot na umalis ang van, iniiwan ang mga tauhan ni Silvania sa gitna ng alikabok at pagkabigo. Sa Hacienda de Silencio, malayo sa kaguluhan ng bayan ng Pag-asa, nakaupo si Coronel Agustin Valderrama sa kanyang marangyang pag-aaral. Hawak niya ang isang baso ng brandy, pinagmamasdan ng apoy na naglalaro sa fireplace. Lahat ay naaayon sa plano. Malapit na. Ilang araw na lang. At ang pinakamataas na parangal ay isasabit na sa kanyang leeg. Ang kanyang legacy ay matitiyak na. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang kanyang ina, si Silvania. Ang mukha ay gusot at ang paghinga ay malalim. "Anong nangyari, Ina?" tanong ni Agustin, bahagyang naalarma sa itsura nito. "Nakatakas sila," galit na sabi ni Silvania. At hindi lang yon. May kasama silang lalaki. Isang lalaking marunong lumaban. Napatayo si Agustin. Ang ugat sa kanyang leeg ay nagsimulang lumitaw. "Isang lalaki? Sino?" "Hindi ko alam. Pero isa ang sigurado ko, Agustin. Ang asawa mo. Hindi siya nagka-amnesia. Isa yung pagpapanggap." Ang mga salita ni Silvania ay tumama kay Agustin na parang isang malakas na suntok. Luningning, ang kanyang mahina at kaawa-awang asawa. Nagpapanggap. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib, na mabilis na palitan ng nag-aapoy na galit. Niloko siya. Pinaglaruan siya. Bago pa man siya makasigaw, tumunog ang kanyang telepono. Isang tawag mula sa Malacanang. Agad niyang sinagot ito. Inaasahan ang mga huling detalye para sa seremonya. "Coronel Valderrama," sabi ng boses sa kabilang linya. Formal at walang emosyon. "Ipinapaalam po namin sa inyo na ang inyong parangal ay pansamantalang ipinagpapaliban." "Ano? Bakit?" Halos pasigaw na tanong ni Agustin. "Mayroon pong internal review na isinasagawa bunsod ng isang confidential report tungkol sa serious misconduct na may kinalaman sa isa sa mga nominado," paliwanag ng boses. "Hanggat hindi ito nare-resolba, lahat ng seremonya ay nakahold. Pasensya na po." Binaba ang tawag. Napatitig si Agustin sa kawalan. Serious misconduct. Confidential report. Hindi. Hindi ito nagkataon lamang. Ang pagtakas ni Luningning. Ang pagpapanggap niya. Ang biglaang investigasyon. Magkakakonekta ang lahat. Buong puwersa niyang ibinato ang baso ng brandy sa pader. Kumalat ang alak at ang bubog sa sahig. "Luningning!" Ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong hacienda. Isang sigaw ng isang hayop na nasugatan at napagtanto na ang kanyang biktima ay hindi natakot sa kanya. Sa isang ligtas na bahay na pag-aari ni Kidlatan, tahimik silang nanonood ng balita. At doon, ibinalita ang tsismis na kumakalat sa mga social media. Ang biglaang pagpapaliban sa seremonya ng parangal para sa mga bayani ng bansa. "Nagsisimula na," sabi ni Kidlatan na nakatayo sa tabi ng bintana. Ang mga impormante ko sa loob ay sinimulan ng ikalat ang mga dokumento. Hindi pa nila alam na si Agustin ang target. Pero sapat na yon para magkaroon ng pagdududa at simulan ang isang investigasyon. Isang maliit na ngiti ng tagumpay ang sumilay sa labi ni Luningning. Ang kanilang kaaway ay nasugatan na. Ngunit ang kanilang pag-asa ay biglang naputol ng tumunog ang burner phone na hawak niya. Isang hindi rehistradong numero. Isang mensahe. Binuksan niya ito. 2 pangungusap lang ang nakasulat, ngunit sapat na iyon para manlamig ang kanyang buong katawan. Hindi totoo ang pagpapaliban.
Itutuloy ang seremonya bukas ng gabi sa isang pribadong lokasyon. Huwag kang mawawala. Ang mensaheng iyon ay isang bitag. Alam nila iyon. Ang pagpapaliban sa publiko ay isang palabas lamang. Isang estratehiya ni Agustin para patahimikin ang kanyang mga kritiko at lituhin ang sinumang nagtatangkang sirain siya. Ang tunay na seremonya, ang pribadong pagtitipon, ay isang paraan para masigurado niyang makukuha pa rin niya ang parangal, palayo sa mga matang mapanuri ng publiko. Ito ang kanyang huling tanggulan. At ito rin ang kanilang huling pagkakataon. Isa itong patibong, sabi ni Kidlatan. Ang kanyang mukha ay seryoso habang pinag-aaralan ang layout ng pribadong villa kung saan gaganapin ang seremonya. Aasahan nilang darating tayo. Magiging mas mahigpit ang seguridad. Pero kailangan nating pumunta. Giit ni Luningning. Ang determinasyon sa kanyang boses ay hindi matitinag. Ito na ang pagkakataon nating ilabas ang lahat. Kung hindi ngayon, kailan pa? Tumingin si Yaya Ginhawa sa kanya, pagkatapos ay kay Kidlatan. Para kay Kalaw, sabi ng matanda. Ang boses ay mahina ngunit puno ng bigat. Para sa hustisya, walang ibang salita ang kinailangan. Sa mga mata nilang tatlo, iisa lang ang nakikita. Ang apoy ng paghihiganti. Ang gabi ng seremonya ay nababalot ng isang huwad na karangyaan. Ang villa ay naliligo sa ginintuang ilaw. Ang hangin ay puno ng tunog ng marahang musika at ang halimuyak ng mamahaling alak at pagkain. Ang mga bisita, mga matataas na opisyal ng militar at gobyerno, ay nag-uusap at nagtatawanan. Walang kamalay-malay sa dramang malapit ng maganap. Sa tulong ng impluwensya at koneksyon ni Kidlatan, nakapasok sila. Si Kidlatan, sa kanyang eleganteng suit, ay mukhang isa sa mga maimpluwensyang bisita. Si Yaya Ginhawa naman ay nagpanggap bilang isang catering staff. Ang kanyang simpleng uniforme ang nagsisilbing kanyang perpektong balat kayo. At si Luningning, siya ang kanilang alas. Nasa wheelchair pa rin siya. Suot ang isang simpleng puting bestida. Ang kanyang mukha ay pinanatiling blanko at tila naguguluhan. Ang perpektong imahe ng isang babaeng may amnesia na naligtas at dinala sa seremonya para suportahan ang kanyang nag-aalalang asawa. Bahagi ito ng plano ni Kidlatan. Nagpakalat siya ng impormasyon na natagpuan na si Luningning at idadala sa seremonya. Isang bagay na hindi matatanggihan ni Agustin nang hindi magmumukhang masama. Habang itinutulak siya ng isang tunay na nurse na kasabwat ni Kidlatan, sa gitna ng bulwagan, lahat ng mata ay napunta sa kanya. Nakita niya ang pagkagulat sa mukha ni Agustin na mabilis na palitan ng isang nangiting mapagkunwari. Si Silvania naman, na nasa tabi nito, ay tila nakakita ng multo. "Mahal ko," sabi ni Agustin, lumalapit sa kanya. "Luningning, nagbalik ka." Hindi siya sumagot. Tinitigan lang niya ito na parang hindi niya kilala. Isang tingin na nagbigay ng katiyakan sa mga bisita na totoo ang kwento tungkol sa kanyang amnesia. Ang plano ay simple, ngunit mapanganib. Kailangan nila ng isang huling, hindi matututulang ebidensya. Isang pag-amin mula mismo sa bibig ni Silvania o Agustin. At ang pain ay si Luningning. Habang si Agustin ay abala sa pagtanggap ng mga pagbati, si Yaya Ginhawa, na may dalang tray ng mga baso, ay maingat na lumapit sa kinaroroonan ni Silvania. Ang matanda ay nakikipag-usap sa isang grupo ng mga donya, ngunit ang kanyang mga mata ay laging bumabalik kay Luningning, puno ng pagdududa at pagbabanta. Ito na ang pagkakataon. Biglang nawalan ng balanse si Yaya. Ang tray na dala niya ay bumagsak sa sahig, lumikha ng malakas na ingay. Sa gitna ng kaguluhan, habang ang atensyon ng lahat ay nasa nabasag na mga baso, mabilis niyang naidikit ang isang maliit na digital voice recorder sa ilalim ng mesa kung saan nakapatong ang handbag ni Silvania. Samantala, sa kabilang dako ng bulwagan, sinimulan na ni Luningning ang kanyang parte.
Habang papalapit na ang oras ng paggawad ng parangal, bigla siyang humawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at hirap. Aray! Daing niya, sapat na para marinig ng nurse na kasama niya. Ang puso ko. Agad na nagkagulo ang mga tao sa paligid niya. Dalhin siya sa isang tahimik na lugar. Sigaw ng nurse. Ang tahimik na lugar na yon ay isang maliit na private lounge malapit sa entablado. Eksakto kung saan nila plinano. Nang makapasok sila, ang nurse ay mabilis na lumabas para humanap ng doktor. Iniiwan si Luningning na mag-isa. Ito ang hudyat. Hindi nagtagal. Pumasok si Agustin. At sa likod niya ay si Silvania. Ang kanilang mga mukha ay hindi na mapagkunwari. Puno na ito ng galit. Anong laro ito, Luningning? Galit na tanong ni Agustin. Sinasara ang pinto. Tigilan mo na ang pagpapanggap na yan. Segunda ni Silvania. Alam naming hindi ka nagka-amnesia. Ano ang kailangan mo? Pera? Sabihin mo. Ngumiti si Luningning sa unang pagkakataon ng gabing iyon. Isang malamig at matalim na ngiti. Ang kailangan ko ay ang pagbagsak ninyo. Habang nagaganap ang komprontasyon, sa labas, si Yaya Ginhawa, gamit ang isang maliit na earpiece, ay nakikinig sa lahat. Ang bawat salita ay nare-record. Huli na ang lahat, sabi ni Silvania. Isang mapanganib na kislap ang nasa kanyang mga mata. Walang maniniwala sa isang lumpo na baliw. Sa oras na matanggap ni Agustin ang medalya, wala ka nang magagawa. Dapat ay tinuluyan ka na namin noon pa. Ina! Saway ni Agustin, ngunit huli na. At ang batang yon, si Kalaw? Dagdag pa ni Silvania. Isang hangal. Naniwala siyang bayani ang anak ko. Karapat-dapat lang sa kanya ang nangyari. Sa kabilang linya, napakuyom si Yaya Ginhawa sa galit. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Malapit na. Nakita ni Luningning ang pagbabago sa ekspresyon ni Agustin. Kinakabahan ito. May mali. Bantayan niyo siya. Utos ni Agustin sa kanyang ina. At mabilis na lumabas ng silid. Marahil para tawagan ang seguridad. Naiwan si Luningning kasama ang babaeng nagplano ng kanyang kamatayan. Sa entablado, tinawag na ang pangalan ni Agustin. Nagsimula na ang seremonya ng parangal. Oras na. Biglang tumayo si Luningning mula sa kanyang wheelchair. Nanlaki ang mga mata ni Silvania sa gulat at takot. Nakakalakad ka? Sa halip na sumagot, naglakad si Luningning patungo sa pinto. Ngunit bago pa man niya ito mabuksan, humarang si Agustin kasama ang 2 security guards. Ang kanyang mukha ay nababalot ng purong galit. Nahuli niya ang plano nila. Saan ka pupunta, mahal ko? Tanong ni Agustin. Ang boses ay puno ng pagbabanta. Tapos na ang laro. Sa parehong sandali, sa labas, si Kidlatan Riego ay humakbang pasulong mula sa dilim. Diretso siyang umakyat sa entablado, kinuha ang mikropono mula sa naguguluhang MC at nagsalita. Magandang gabi sa inyong lahat, sabi niya. Ang kanyang malakas na boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Pinapatigil ang musika at ang bulungan. Bago natin ipagpatuloy ang paggawad ng parangal sa ating bayani, mayroon muna akong isang maliit na kwentong nais ibahagi sa inyo. Ang boses ni Kidlatan Riego ay parang isang kidlat na gumuhit sa gitna ng perpektong gabi ni Agustin Valderrama. Natigilan siya. Ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay tila umakyat sa kanyang ulo. Si Kidlatan, ang multo ng nakaraan na dapat sanay matagal nang nailibing. Buhay siya. At narito, sa pinakamahalagang gabi ng kanyang buhay, handang sirain ang lahat. Sino siya? Narinig niyang bulong ng mga bisita. Anong ginagawa niya dyan? Nagpanting ang tainga ni Agustin. Security! Alisin niyo ang taong yan sa entablado. Sigaw niya ngunit huli na. Hawak na ni Kidlatan ang atensyon ng lahat. Ang pangalan ko ay Kidlatan Riego. Pagpapatuloy nito, ang boses ay matatag at malinaw. At ako, kasama si Coronel Agustin Valderrama, ay bahagi ng isang operasyon sa Mindanao
Maraming taon na ang nakalipas. Isang operasyon na nagresulta sa pagkilala sa kanya bilang isang bayani. Isang malaking screen sa likod ng entablado na dapat sana'y magpapakita ng mga litrato ng kabayanihan ni Agustin ay biglang nag-iba ng imahe. Lumitaw dito ang lumang litrato. Siya, si Kidlatan at si Kalaw. Ngunit ang hindi alam ng marami, sabi ni Kidlatan, ay may isa pa kaming kasama. Ang pangalan niya ay Sargento Kalaw, isang matapang na sundalo, isang tunay na bayani. At ang kwento sa likod ng medalyang iyan, itinuro ni Kidlatan ang medalyang nakahanda para kay Agustin, ay hindi kwento ng katapangan, kundi kwento ng kataksilan. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Naramdaman ni Agustin ang pag-init ng kanyang mukha. Kasimungalingan. Huwag kayong maniwala sa kanya. Personal na galit lang iyan. Ngunit hindi natinag si Kidlatan. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pag-iwan sa kanya ni Agustin, ang pagsabotahe sa kanilang komunikasyon, ang pag-agaw sa plano na si Kalaw ang gumawa. Ang bawat salita ay parang isang pako na ipinupukpok sa kabaong ng kanyang reputasyon. Habang ang atensyon ng lahat ay nasa entablado, sa loob ng private lounge, naramdaman ni Luningning ang pagluwag ng hawak sa kanya ng mga security guards. Napatingin din sila sa entablado, naguguluhan. Ito na ang pagkakataon niya. Buong lakas niyang itinulak si Silvania na natutulala pa rin sa gulaton at mabilis na tumakbo palabas ng silid. Habulin niyo siya! Sigaw ni Agustin. Ngunit ang kanyang sigaw ay nalunod sa ingay na nilikha ni Kidlatan. Ang bawat hakbang ni Luningning ay isang tagumpay. Ang mga binti na minsay pinangarap lang niyang maigalaw, ay ngayon dinadala siya patungo sa kanyang hustisya. Tumakbo siya, hindi alintana ang sakit o ang pagod. Ang tanging nasa isip niya ay ang entablado. Habang tumatakbo siya sa pasilyo, nakita niya si Yaya Ginhawa na naghihintay sa kanya. Hawak nito ang isang maliit na tablet. Sa mga mata ng matanda, nakita niya ang luhang nagbabadyang tumulo. Luha ng sakit. Ngunit ngayon, may bahid na rin ng pag-asa. Tumango sila sa isa't isa. Gusto niyong marinig ang boses ng tunay na Doña Silvania Valderrama? Tanong ni Kidlatan sa mga manonood na ngayon ay tahimik na at nakikinig ng maigi. Sa hudyat ni Kidlatan, isinaksak ni Yaya ang isang cable mula sa tablet patungo sa sound system ng bulwagan. At pagkatapos, ang boses ni Silvania ay umalingaw-ngaw sa buong lugar. Malinaw at hindi maikakaila. Dapat ay tinuluyan ka na namin noon pa. At ang batang yon, si Kalaw, isang hangal. Naniwala siyang bayani ang anak ko. Karapat-dapat lang sa kanya ang nangyari. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga bisita. Lahat sila ay napatingin kay Silvania na nakatayo sa may pintuan ng lounge, ang mukha ay namumutla na parang papel. Nagsimula siyang umatras, nanginginig, naghahanap ng matatakbuhan, at sa kasagsagan ng kaguluhan, si Luningning ay lumitaw. Naglakad siya patungo sa gitna. Ang bawat hakbang ay mabigat, ngunit puno ng kahulugan. Ang babaeng lumpo, ang babaeng may amnesia, nakatayo ngayon sa harap nilang lahat. Napunta sa kanya ang lahat ng atensyon. Ang mga bulungan ay naging nakabibinging katahimikan. Diretso siyang tumingin sa mga mata ni Agustin, ang kanyang bayani, ang kanyang berdugo. Nakita niya ang gulat, ang takot, at ang pagbagsak ng huling piraso ng kanyang maskara. Wala ng Coronel Valderrama. Tanging isang duwag na kriminal na lang ang nasa harap niya. Agustin, sabi niya, ang kanyang boses na pinalakas ng mikropono na iniabot sa kanya ni Kidlatan ay matatag at walang bahid ng takot. 3 taon. 3 taon mo akong ikinulong sa sarili kong katawan. 3 taon mo akong pinaniwala na ako'y isang pabigat. Humarap siya sa mga bisita. Ang lalaking ito, ang bayaning inyong pinararangalan, ay hindi lang isang traidor,
sa kanyang mga kasamahan. Siya rin ay isang lalaking nagtangkang patayin ang sarili niyang asawa para makuha ang aking mga ari-arian. Ang huling revelasyon ay isang bombang sumabog sa gitna ng bulwagan. Gumuho ang mundo ni Agustin. Ang kanyang mga kasamahan sa militar ay nakatingin sa kanya ng may pandidiri. Ang mga opisyal ng gobyerno ay dahan-dahang lumalayo. Ang kanyang ina ay tumatakbo na palabas, hinahabol ng sariling kahihiyan, at siya, nakatayo lang siya roon, talunan at hubad sa harap ng lahat. Biglang may mga unipormadong pulis at military police na pumasok sa bulwagan, gumagawa ng daan sa gitna ng mga naguguluhang bisita. Huminto sila sa harap ni Agustin. "Coronel Agustin Valderrama," sabi ng isang mataas na opisyal, "inaaresto ka namin para sa mga kasong murder, attempted murder, at conduct unbecoming of an officer." Habang pinoposasan si Agustin, ang kanyang mga mata ay hindi humiwalay kay Luningning. Walang pagsisisi sa mga yon, tanging puro at dalisay na galit. Tinalikuran siya ni Luningning habang dinadala si Agustin palayo, ang pakiramdam na inaasahan niyang maramdaman. Ang matamis na lasa ng paghihiganti ay hindi dumating. Sa halip, isang malalim na kapaguran ang kanyang naramdaman at isang kakaibang kahungkagan. Tumingin siya kay Yaya Ginhawa na ngayon ay tahimik ng umiiyak. Niyakap niya ito. "Para kay Kalaw," bulong ni Luningning. "Para sa inyo, Ginang," sagot ni Yaya. "Para sa ating lahat." Tapos na ang laban. Ngunit habang nakatayo siya roon, sa gitna ng nagibang mundo ni Agustin, isang tanong ang pumasok sa kanyang isipan. Ngayong tapos na ang lahat, paano ko sisimulang muli? Ang katahimikan pagkatapos ng bagyo ay may ibang uri ng bigat. Sa mga sumunod na araw matapos ang eskandalosong gabi ng seremonya, ang pangalan ng pamilya Valderrama ay naging putik. Ang kwento ni Luningning ay nasa lahat ng pahayagan at balita. Ang bayani ay naging isang halimaw sa mata ng publiko. Si Silvania ay nahuli habang sinusubukang tumakas ng bansa, baon sa utang, at ngayon ay nahaharap sa napakaraming kaso. Tapos na ang kanilang paghahari. Ngunit para kay Luningning, ang pagtatapos ng kanilang kwento ay simula pa lamang nang sa kanya. Ang pagpapanggap bilang may amnesia ay natapos na. Ngayon, kailangan niyang harapin ang katotohanan ng kanyang buhay. Hindi na siya ang asawa ng isang iginagalang na koronel. Hindi na siya ang donya ng Hacienda de Silencio. Siya na lang si Luningning. Isang babaeng kailangang muling buuin ang kanyang sarili mula sa mga pinagwasak-wasak na piraso. Ang unang hakbang ay ang pagpapagaling, hindi lang ng kanyang katawan, kundi pati na rin ng kanyang kaluluwa. Isinuko niya ang hacienda at lahat ng ari-arian na nag-uugnay sa kanya sa mga Valderrama. Sa tulong ni Kidlatan, lumipat sila ni Yaya Ginhawa sa isang simpleng bahay malapit sa dagat, ang parehong dagat na nagbigay sa kanya ng pag-asa noong una siyang tumakas. Araw-araw, sumasailalim siya sa masinsinang physical therapy. Ang bawat hakbang sa parallel bars ay isang laban. Ang bawat pag-angat ng kanyang mga binti ay isang tagumpay. May mga araw na gusto na niyang sumuko, kung kailan ang sakit at pagod ay tila hindi na matatapos. Ngunit sa tuwing nararamdaman niya iyon, titingin siya kay Yaya Ginhawa na laging nasa tabi niya, nag-aalok ng isang basong tubig o isang salita ng pag-asa. Isang hapon, dinalaw sila ni Kidlatan Riego. Hindi na siya ang misteryosong estranghero o ang bilyonaryong may galit sa mata. Ang Kidlatan na kaharap niya ngayon ay mas kalmado, mas payapa. "Maayos na ang lahat," sabi nito. "Ang mga ebidensyang inilabas natin ay sapat para masigurong mabubulok sila sa kulungan." At si Kalaw, opisyal ng kinilala ng sandatahang lakas ang kanyang kabayanihan. Itataas ang kanyang ranggo at bibigyan ng posthumous award. Napatingin si Luningning kay Yaya. Isang ngiti
Isang tunay at payapang na umangiti ang sumilay sa labi ng matanda sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon. Ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi, ngunit hindi na ito luha ng pighati, kundi luha ng pasasalamat at katarungan. "Salamat, iho," sabi ni Yaya kay Kidlatan. "Salamat sa inyong dalawa." Nagpaalam si Yaya para maghanda ng merienda. Iniiwan silang dalawa ni Kidlatan sa beranda. Tanaw ang papalubog na araw. "Ano na ang plano mo ngayon?" tanong ni Kidlatan. Nagkibit balikat si Luningning. "Hindi ko alam. Magsimula muli, siguro. Pero paano?" "Alam mo, Luningning," sabi ni Kidlatan, nakatingin sa dagat. "Ang pinakamagandang paghihiganti ay hindi ang pagbagsak ng iyong kaaway. Ito ay ang iyong pagbangon, ang mabuhay ng masaya at makabuluhan." May inabot siyang isang folder kay Luningning. "Pinag-aralan ko ang background mo. Isa ka palang mahusay na physical therapist bago ka ikasal kay Agustin." Binuksan ni Luningning ang folder. Sa loob, naroon ang mga plano at blueprints para sa isang modernong gusali. "Ano ito?" "Isang proposal," sagot ni Kidlatan. "Maraming mga sundalo, mga biktima ng digmaan, ang nangangailangan ng tulong para makabangon. Mga taong katulad mo na kailangang muling palakasin hindi lang ang kanilang katawan, kundi pati ang kanilang diwa. Naisip ko, sino pa ba ang mas makakaintindi sa kanila kundi isang taong nanggaling din sa parehong kadiliman?" Tumingin si Luningning mula sa mga plano patungo kay Kidlatan. "Gusto mong magtayo tayo ng isang rehabilitation center? Gusto kong tulungan kang itayo ang iyong rehabilitation center." Pagtatama ni Kidlatan. "Ako ang magbibigay ng pondo. Ikaw ang magbibigay ng puso at kaluluwa." Sa unang pagkakataon, mula nang gumuho ang kanyang mundo, isang malinaw na daan ang lumitaw sa harapan ni Luningning. Hindi na ito isang daan ng paghihiganti, kundi isang daan ng pagpapagaling. Hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa iba. Pagkalipas ng ilang buwan, sa araw ng pagdinig ng kaso ni Agustin, nagpasya si Luningning na dumalo. Nakita niya siya sa kabilang panig ng silid hukuman, nakasuot ng orange na damit ng bilanggo. Wala na ang dating tika, ang dating yabang. Ang natira na lang ay isang lalaking nilamon ng sarili niyang kasakikiman. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa halip na galit, ang naramdaman ni Luningning ay isang uri ng awa at pagtatapos. Hindi na siya ang babaeng minahal at sinaktan nito. Isa na siyang ibang tao. Paglabas niya ng korte, hindi na siya lumingon pa. Ang nakaraan ay nasa likod na niya. Ang hinaharap ay naghihintay. Isang umaga, tumayo siya sa harap ng isang malaking salamin sa kanyang silid. Dahan-dahan, walang tulong, walang saklay. Itinaas niya ang kanyang tingin at tinitigan ang babaeng nasa salamin. Ang mga mata nito ay hindi na blangko o puno ng galit. Ang mga ito ay puno ng lakas, ng mga aral na natutunan at ng isang bagong liwanag. "Kaya ko to," bulong niya sa kanyang sarili. "Kaya kong maglakad muli." At sa pagbigkas ng mga salitang yon, naramdaman niya ang huling tanikala na bumibigkis sa kanya sa nakaraan na tuluyan ng naputol. Malaya na siya. Makalipas ang isang taon, ang amoy ng pintura at bagong semento ay napalitan ng amoy ng pag-asa. Ang Hiraya Wellness Center na ipinangalan sa sinaunang salita para sa pangarap ay nakatayo na ngayon ng buong karangalan. Tanaw ang payapang dagat ng bayan ng Pag-asa. Hindi ito isang ordinaryong gusali. Ito ay isang kanlungan. Ang bawat silid, bawat pasilyo ay testimonya ng pagbangon mula sa kadiliman. At sa gitna ng lahat ng ito, naroon si Luningning. Hindi na siya nakaupo sa isang wheelchair. Nakatayo siya sa kanyang sariling mga paa. Suot ang isang malinis na uniforme ng isang therapist. Naglalakad sa mga pasilyo ng kanyang pangarap. Ang kanyang mga hakbang ay hindi pa perpekto. Mayroon pa ring bahagyang pilay.
Isang banayad na paalala ng kanyang pinagdaanan, ngunit ang bawat isa ay matatag, puno ng layunin. Ngayong umaga ay ang formal na pagbubukas ng sentro. Naroon ang mga kaibigan, mga lokal na opisyal, at ang mga unang pasyente, mga sundalong nasugatan sa laban, mga biktimang naghahanap ng lakas para magpatuloy. Sa isang sulok, nakatayo si Kidlatan Riego, hindi bilang isang bilyonaryo, kundi bilang isang kaibigan, isang kasosyo. Sa tabi niya ay si Yaya Ginhawa. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa pagmamalaki. Suot ang uniforme ng head administrator ng sentro. Ang hustisya para kay Calao ay hindi lang natapos sa pagkakakulong ni Agustin. Nagpatuloy ito sa pagtulong sa mga taong katulad ng kanyang anak. "Handa ka na?" tanong ni Kidlatan kay Luningning. Tumango si Luningning. Isang ngiti ang nasa kanyang mga labi. Humakbang siya papunta sa maliit na entablado at humarap sa mga panauhin. "Magandang umaga po sa inyong lahat." Simula niya, ang kanyang boses ay kalmado at malinaw. "Marami sa inyo ang nakakakilala sa akin mula sa mga balita. Nakita niyo ang kwento ng aking pagbagsak, ngunit ngayon, nais kong ibahagi sa inyo ang kwento ng aking pagbangon." Ikinuwento niya hindi ang tungkol sa pagtataksil o paghihiganti, kundi ang tungkol sa pagpapatawad. Pagpapatawad hindi para sa mga nanakit sa kanya, kundi para sa kanyang sarili. Ang pagpapatawad sa sarili dahil hinayaan niyang mawala ang kanyang pagkatao sa pag-ibig. Ikinuwento niya ang tungkol sa pag-asa na natagpuan niya sa pinakamadilim na sandali at ang lakas na hindi niya alam na taglay pala niya. Ang Hiraya Wellness Center ay itinayo sa paniniwalang lahat tayo ay may kakayahang bumangon pagtatapos niya, na kahit gaano kalalim ang sugat, mayroong lunas, at kahit gaano kadilim ang gabi, laging may pagsikat ng araw na naghihintay. Pagkatapos ng kanyang talumpati, pinuntahan niya ang isa sa kanyang mga unang pasyente, isang batang sundalo na nawala ng binti sa isang pagsabog. Nakaupo ito sa isang wheelchair, ang mukha ay walang emosyon. Umupo si Luningning sa tabi nito. "Alam ko ang pakiramdam," mahina niyang sabi. "Ang pakiramdam na parang bilanggo ka sa sarili mong katawan. Pero hindi yan ang katapusan. Ito ang simula." Tumingin sa kanya ang sundalo, at sa unang pagkakataon, isang kislap ng pag-asa ang nakita sa mga mata nito. Bago matapos ang araw, nagpaalam si Luningning na maglalakad muna sa dalampasigan. Habang naglalakad siya sa buhanginan, naramdaman niya ang malamig na tubig na humahaplos sa kanyang mga paa. Ang parehong mga paa na minsay wala ng buhay. Isang araw, nakatanggap siya ng isang sulat. Galing ito sa bilangguan. Galing kay Agustin. Hindi niya ito binuksan. Sa halip, lumapit siya sa dagat at hinayaan itong tangayin ng mga alon, kasama ang lahat ng natitirang piraso ng kanyang nakaraan. Hindi na mahalaga kung ano ang nilalaman nito. Tapos na siya sa kabanatang iyon. Tumingala siya sa kalangitan, sa malawak na asul na pininturahan ng ginintuang sinag ng araw. Huminga siya ng malalim. Pinupuno ang kanyang baga ng hangin ng kalayaan. Hindi na siya si Luningning Balderrama, ang biktima. Siya si Luningning Santos, ang nakaligtas, ang tagapagtayo, ang manggagamot, ang ilaw. Ang kanyang paghihiganti ay hindi ang pagkakakulong ni Agustin, kundi ang bawat ngiti ng pasyente na kanyang natutulungan, ang bawat hakbang na kanyang ginagawa, ang bawat araw na ginigising niya ng may pasasalamat at layunin. Ito ang kanyang nagniningning na tagumpay. Ang kwento niya ay hindi nagtapos sa kadiliman. Sa halip, doon ito nagsimula. At dito po nagtatapos ang kwento ni Luningning. Isang kwentong nagpapatunay na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano tayo iniiwasan ang pagbagsak, kundi sa kung paano tayo bumabangon sa bawat pagkakataon. Ang pinakamalalim na sugat ay nagmumula sa mga taong pinakamamahal natin, ngunit ang mga sugat na ito rin
ang nagtuturo sa atin ng pinakamahalagang aral, ang pagmamahal sa sarili. Ang paghihiganti ay hindi kailanman magiging sagot. Ang tunay na tagumpay ay ang pagbuo ng isang buhay na masaya at makabuluhan. Isang buhay na ikaw mismo ang may akda. Dahil ang pinakamagandang ganti sa mga taong nagtangkang patayin ang iyong ilaw ay ang magningning ng mas maliwanag kaysa dati. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Luningning. Ano po ang masasabi ninyo sa kanyang naging desisyon sa huli? At anong uri naman po ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment lamang po sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng bunang ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!